Bago natin simulan ang part 13, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel. Sana'y mapagbigyan nyo akong humingi ng like galing sa inyo. Maraming salamat po mga idol. Maingat na sumagot si Wo, bagamat tsismis lang at hindi malinaw ang mga detalye, sinasabing natagpuan na raw niya ang kanyang hinahanap. Napakunot noo ang ating bida at nag-isip. Ang bagay na hinahanap niya, nahanap na niya ang bakas ng salarin. Bakit hindi niya ito nahanap sa loob ng mga nagdaang taon? Bakit bigla na lang ngayon? Galit na sumingit si Yan, gaano katagal pa kayong mag-uusap? Nai-order na lahat ng pagkain. Itinabi ng ating bida ang lahat ng pagdududa sa kanyang isipan at sumagot sa batang babae, pasensya na, parating na ako. Hiyo meat ching xa meat strips kung pao chicken, at kahit ikaw, sangri. Tanong ni Yan na may halong pagdududa. Mukhang ikaw talaga ang bumili nito lahat. Ipinagmalaki ng ating bida na, syempre naman. Pero nag-aalangan pa rin ang batang babae at nagsabi, ikaw na kuripot, bibili ng ganito kamahal na pagkain. Narinig ito ng ating bida at mariing tumutol, bakit ako kuripot? Nagtaka rin si Wuji at nagsabi, oo nga, nagulat din ako. Nalungkot ang ating bida at nagreklamo, ha, bakit ganun na lang ang tingin nyo sa akin? Ipinatigil niya ang usapan, tama na yan, kain na tayo. Kapag kailangan talagang gumastos, gagastos ako. Huwag nang magreklamo. Kain na lang tayo. Gutom na ang lahat kaya't agad silang nag-uunahan sa mesa, sabay puri sa ating bida. Naku, salamat kay Young Master. Mabubusog talaga kami ngayon. Ang galing mo, Young Master. Natuwa ang ating bida at galanteng nagsabi, kung kulang pa, magdadagdag ako. Sabihin nyo lang kung may gusto pa kayo. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, oo. Biglang namutla si Wuji at tumingin sa bag na hawak ng ating bida. Sandali, yung money bag na yan, di ba yan yung pondo para sa biyahe? Yung kinuha mo sa finance building ng pamilya. Walang kamalay-malay na sumagot ang ating bida na, oo, tama. Napabuntong hininga si Wuji, ha, nagyayabang ka gamit ang pera ng iba. Walang pakialam ang ating bida at sumagot. Ano ngayon? Pera ko rin naman yan. Maya-maya, habang kumakain si Yun, tumingin siya sa ating bida at nagsabi. Kuya, narinig ko sa waiter kanina, may lumalaganap na salot sa Wishang Village na malapit dito. Maingat na nagtanong ang ating bida, salot. Ngumiti ng pilyo si So Young, kung andan ang divine physician ng Sichuan. Hindi ba dapat andan si Litten? Pumunta siya sa Wishang Village, Sichuan. Sa Wishang Village, isang grupo ng mga nakaitim ang naghanap ng kung anuman sa lugar na tinamaan ng salot. Lintiek, Litten, umalis ka na agad dito. Sa bilis ng pagkalat ng salot, baka pati tayo mahawa, sabi ng isa na may alinlangan. Pero hindi pa natin natatapos ang utos ng Guildmaster, sagot ng isa pa. Yan nga, kaya tigilan nyo na ang pagka-distract. Hanapin nyo agad yung babae para makaalis na tayo rito. Pagkasabi niya nito, may naramdaman siyang kakaiba. Paglingon niya, may braso na humawak sa kanyang binti. Isang babaeng halatang naghihirap ang nakiusap, ililigtas mo ba ako? Hindi napigilan ng isang kasama ang sarili at sumigaw, tama na, hanapin nyo na yung babae. Yun lang ang paraan para makaalis tayo dito. Habang lalo pang naging agresibo ang kilos ng lalaking iyon, bigla siyang hinablot ng payat, maruming kamay ng isang babaeng payat, nakadapa sa lupa at nagmamakaawa, ililigtas mo ba ako? Tiningnan siya ng lalaki na parang basura at sinabi ng may inis, isang taong may sakit. Hindi alintana ang panghahamak, niyakap ng babae ang kanyang sanggol at nakiusap, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Wala siyang salot. Ang lalaki, na parang
Halimaw, ay tinaas ang kanyang espada, handang putulin ang babae, gusto mong ikalat ang sakit. Hindi na nakalaban ang babae at napasigaw ng malakas. Ngunit bago pa man bumaba ang espada, natanggal na ang kamay ng lalaki sa kanyang katawan. Gulat na gulat siyang tumingin kung sino ang gumawa nun, ang ating bida na pala. Naputol ang leeg ng lalaki dahil sa espada ng ating bida. Mabilis niyang pinadala ang kalaban sa mga ninuno nito. Hayop, mga demonyo, inaatake ang mga may sakit na inosente. Nang makita ng tatlong natirang kasamahan ang pagkamatay ng kanilang kasama, sabay-sabay silang umatake sa ating bida. 3 laban sa 1, kahit hindi mapatay, tiyak masusugatan. Anong lakas ng loob mong harangin ang Black Dragon Society? Pero bago pa sila makalapit, napuruhan na silang lahat ni Hope-chan gamit lang ang isang hampas ng espada. Anong kapal ng mukha niyo? Sumali na rin sa depensa si Sobek at sinabing, "Young Master, Young Lady, huwag kayong. Kailangan lang gumalaw ng isang daliri." Ang mga tauhan ng Black Dragon Society ay naitabang sa ilalim ng mga paa nina Hamangwo at Solbek. "Nagpakahirap kayong dalawa," sabi ni Hope-chan. Nakatukod ang braso ni Hyun habang nakatingin sa mga bangkay ng mga iyon, nagtataka. Di ba malinaw nilang sinabi na mula sila sa Black Dragon Society? Bakit sila nandito sa Wishen Village na parang mga nagwawagayway ng kamay at paa? Tinulungan ni Haiyangwo ang babaeng nakita kanina at sinabing, mukhang nawala ng malay ang ina ng sanggol. Kailangan nating dalhin siya agad sa gamutan. Hawak din ni Solbek ang bata at nagsabi, pati ang sanggol, kung magtatagal pa to, baka mahawa rin. Sinusuri ng ating bida ang kasalukuyang sitwasyon habang pinipigilan ang sakit ng ulo. Plano ko lang sanang hanapin ang banal na manggagamot at umalis kasama ang lahat, pero mukhang may kakaiba nangyayari rito. Anong ginagawa niyo? May isang estrangherang hamarang sa grupo ng ating bida at nagtanong. Isa siyang babae na nakasuot ng lumang kayumangging damit pero maayos pa rin. Nakamaskara siya at may dalang basket ng mga halamang gamot. Maaaring isa siyang doktor. Nakasimangot siya sa grupo ni Hope-chan, na para bang may maling pagkaintindi siya. Basta na lang pumapatay ng tao. Nagpanik si Hope-chan at itinaas ang parehong kamay bilang pagdepensa. Bakit mo kami tinatanong yan? Nandito kami para hanapin ang banal na manggagamot. Isa sa 5 dakilang manggagamot sa mundo. Hindi siya pinakinggan ng babaeng doktor. Sabi ko na noon pa, huwag na kayong bumalik dito. Tumayo si Hyun sa harap ng ating bida, basang-basa at nakikipagtalo. Hindi ko na kaya, miss. Mga salbaha lang naman ang tinugis namin. Itinaas ng ating bida ang kamay bilang senadoryas kay Hyun na tumigil. Lumapit ang ating bida at ipinaliwanag, mukhang nagkamali ka ng pagkaintindi. Hindi kami ganong klase ng tao. Inilahad ng ating bida ang kamay bilang tanda ng kabutihang loob. May mga may sakit lang na nais magpatingin sa banal na manggagamot. Kung alam mo kung nasaan siya, pakisabi naman. Pero hindi siya pinaniwalaan ng babae at galit na tumanggi. Alam mo ba kung ilang beses ko nang narinig yan? Hindi ako tanga para malinlang. Nainas na rin si Hope-chan at sumagot, grabe naman, totoo naman to kahit pa sabihing di mo alam, sasabihin ko pa rin. May nakapalibot na berdeng enerhiya sa babaeng doktor at ginamit niya ang malamig na tono para balaan ang grupo ni Hope-chan. Kahit pa totoo ang sinasabi niyo, wala akong pakialam. Wala namang banal na manggagamot sa baryong ito. Kaya umalis na kayo. Napagtanto ng ating bida sa sarili, isang martial artist. Pumayag ang ating bida na magpakumbaba. Kung ayaw mo, Eddie. Hindi pa siya tapos magsalita, pero biglang isinampol ng babae ang basket ng halamang gamot sa mukha ng ating bida. Walang sinasabi ang babaeng doktor at mabilis siyang lumapit para umatake. Mapipilitan akong paalisan kayo.
Hinawakan niya ang palso ng ating bida, binuhat ito at ikinampay sa ere. Nagulat si Hope Chan. Ang lakas, may malakas na internal energy pero mas mahina sa akin. Sa halip na itapon, gumamit ng isang paa ang ating bida sa balikat ng doktor at ginamit ang lakas para ligtas na makalapag. Kasabay nito, pinadaloy niya ang kanyang internal energy. Nakapulupot sa balikat ng babaeng doktor ang isang kamay habang pinagmamasdan ang ating bida. Bata ka pa pero kahanga-hanga na ang iyong martial arts. Nilinis ng ating bida ang kamay at tumangging magyabang. Hindi ka rin naman nalalayo. Malayo ka sa mga nakaitim na iyon. Pagkasabi noon, inilabas ng babaeng doktor mula sa kanyang kwelyo ang isang pilak na karayom. May haka-haka siya, kahit sila o kayo man, pareho lang ang layunin. Karayom. Naisip ng ating bida habang nakahawak na sa hawakan ng kanyang espada, handang tumugon. Gagamit siya ng lihim na teknik ng sandata. Ngunit salungat sa inaasahan, itinusok ng babaeng doktor ang karayom sa sariling balikat, doon sa bahagi kung saan naapakan siya ng ating bida kanina. Napatitig ang ating bida, litong-lito. Anong ginagawa mo? Itinutok ng doktor ang daliri sa kanyang balikat at nagreklamo, hindi mo ba nakikita? Nabali ang balikat ko, kaya kailangan ko itong gamutin. Nagulat ang ating bida, hindi ko yun nabali. Galit na sagot ng babae, basag na nga dito mismo. Tiningnan ng ating bida ang maliit na karayom at nagtanong ng may pag-aalala, magagamot ba yan gamit lang ang karayom? Ipinaliwanag ng babaeng doktor, mas madali kaysa inaakala mo ang pagsasanib ng buto. Sa pagpindot sa mga acupoint, napapabilis ang daloy ng dugo at enerhiya, kaya mas napapadali ang natural na paghilom. Pagkarinig sa sinabi ng babaeng doktor, bahagyang natauhan ang ating bida at naisip, mukhang maraming alam sa medisina ang babaeng ito. Maari kayang siya ay. Ngunit bago niya matapos ang iniisip, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa kung saan. Paglingon niya, nakita niya ang mga halijing usok na umaakyat habang sinasabayan ng malalakas na sigaw. Sunog. Napatingala ang ating bida, ang kalangitan ay pulang-pula, puno ng apoy. Sa kabilang panig, nasusunog na ang mga bahay, pati mga puno ay nilalamon na ng apoy, at ang buong kalangitan ay tinina ng pulang liwanag. May isang kasapi ng Black Dragon Society na may peklat, hawak ang sulo, at nagutos, sunugin ang lahat. Patayin na rin ang sinumang tumutol. Sunugin. Itaas niya ang sulo at nagsimulang magutos. Ang mga natitirang tauhan, parang mga demonyong uhaw sa dugo, ay walang awang pinagsasaksak ang mga inosenteng tao. Sunod-sunod ang bagsak ng malamig na espada sa katawan ng mga walang laban. Walang nagawa ang mga tao kundi umiyak sa sakit, ang mga daing ay umalangaw sa buong paligid. Sa kabilang bahagi, isang tauhan ang takot na nagulat, Guildmaster, kapag nalaman ito ng mga opisyal ng gobyerno, hindi sila mananahimik. Hindi ba masyadong mapanganib ang planong ito? Ang iniulat niya ay si Joe Sahong, ang Guildmaster ng Black Dragon Society. Ang nagsalita ay si Yung Yo, ang Vice Guildmaster. Tiningnan ni Joe Sahong ang nangyayari at may agam-agam na nagsabi, nabuhay ang ahas sa pagyapak sa damo. Kapag nalaman ito ng banal na manggagamot, tiyak na lalabas siya bago tuluyang matupok ang lugar na ito. Nag-alala si Yung Yo. Pero magiging delikado ito para sa Black Dragon Society. Talaga bang kailangan natin itong gawin? Hindi na alam ni Joe Sahong ang gagawin, tila nababaliw. Naalala niya ang ilang araw na nakaraan, nang makaharap niya si Yan Su, ang pula ang mata na espadang demonyo. Nakaupo si Joe Sahong sa gitna ng bulwagan, mayabang na. Kinu-question si Yan Su, sumugod ka sa teritoryo namin nang walang pahintulot. Nasaktan mo pa ang mga tao ko. At ngayon, lumilitaw ka pa sa harapan ko.
Hindi na siya nagsalita ng marami at nagbigay ng senadorya sa mga tauhan para umatake. Alam mong mangyayari ito sa pagpunta mo rito. Ngunit kahit nag-iisa, hindi natin nagsiyan Su. Tinanong niya ang guildmaster, pumayag ka bang ihatid ang apo ng banal na manggagamot sa lugar ng pagpapalitan? Hindi mapigil ni Joe Sahong ang emosyon niya, kitang-kita sa mukha ang pagkabigla. Paano mo nalaman yun? Namula ang mata ni Yan Su at sa malamig na tinig ay nagbabala, ubos na ang pasensya ng taong iyon. Hanggang bukas lang ang palugit para tuparin ang kasunduan. Napakagat si Joe Sahong sa kanyang mga ngipin, puno ng takot. Ang taong iyon, balik sa kasalukuyan, nanginginig si Joe Sahong habang nakatingin sa kanyang mga palad. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi muna problema ang mga opisyal. Pero kung hindi natin mahahanap ang banal na manggagamot ngayon, mawawala ang Black Dragon Society. Nakita ni Yung Yu ang distableng kalagayan ni Joe Sahong at lalong nag-alala. Sino ba talaga ang nasa likod ng pula ang mata na espadang demonyo, para matakot ng ganito ang ating guildmaster? Tila nawalan na ng katinuan si Joe Sahong. Inalis niya ang maskara at pasiga na nag-utos, sunugin at patayin ang lahat. Dalhin agad dito ang banal na manggagamot. Patayin kahit sino. Utos ito ng guildmaster. Bilasan, sunugin lahat. Kailangang lumabas ang mga nasa loob. Agad na sumunod ang mga tauhan, isang mabangis na pamamaslang ang nagsimula. Nabalot ng apoy ang lahat, sinabayan ng mga sigaw ng matinding paghihirap. Papatayin ka na, matanda. Sigaw ng isang tauhan habang papatayin ang isang matandang walang kalaban-laban. Napaiyak ang matanda sa takot, nagnanasa ng tulong mula sa langit. Diyos ko, tulungan niyo ako, may taong maawa. Whoosh! Isang guhit ng dugo ang bumulwak sa mukha ng matanda. Napatigil siya sa gulat. Naipagsanggalang siya ni H. So Chan, pinaslang ang tauhan gamit ang malakas na pag-atake mula sa likod. Matapos mapatay ang kalaban, dali-daling sumigaw ang ating bida, Guard Wu, ilikas ang lahat. Bilasan niyo. Tinulungan ni Han Ang Wu ang mga tao at nag-utos, lahat, dali. Kailangan nating kumilos agad. Pagkatapos ng mga apoy, si Sobek na nasa likuran niya ay hamampas sa mga tauhan ng Black Dragon Society na nagpoprotekta sa kanila at sinabi, aalalayan ko kayo, tumakbo na kayo. Nakita ito ng mga tauhan ng Black Dragon Society at dali-daling sinubukang pigilan sila. Sino ang mga yan? Nagtatago sila ng mga taga-nayon. Patayin sila. Hinarangan ng ating bida ang kanilang daraanan, hinugot ang kanyang espada at tinipon ang kanyang enerhiya. Gamit ang teknik na Infinite Return to Heaven, mabilis na binitawan ng ating bida ang isang atake ng espada na nagpatamba sa mga kalaban sa ika-1 at ika-15 ng buwan sa kalendaryong lunar. Luminga ang ating bida sa magulong eksena at naalala ang orihinal niyang plano. Ang plano ko ay ipaalam sa banal na manggagamot na makikidnap ang kanyang apo, para maging utang na loob niya ito sa akin. Pero ito ay isang massacre, hindi isang pagkidnap. Iba ito sa nakaraan. May 30 katao sa panig nila, karamihan ay level 3. Kung sila lang, kakayanin ko. Pero may 2 tao roon, mga maestro, na malakas ang enerhiya. Sila ba ang mga pinuno? Oh, nawala na ang isa sa kanilang enerhiya. Nakatuon si H. Yan sa pagpapatakbo at paglilikas ng mga tao. Sa likuran ni H. Yun ay marami ring kailangang ilikas. Tinulungan niya ang isang inang nakita niya kanina at sabay silang tumakbo. Biglang huminto si H. Yun nang maramdaman ang nakakatakot na enerhiya mula sa bubong. Lumingon siya at nakilala ang kasuotan, Black Dragon Society. Nakatayo sa bubong si Yano, tinipon ang kanyang enerhiya, hinugot ang kanyang espada at naghanda para umatake. Ayoko man, pero dapat kayong umalis at tumakbo. Baka iyon ang pinakamainam na sagot, sabi niya.
Sina Hamang Wo at Sobek ay nanatiling nakatigil sa kinatatayuan, natatakot habang nakatingin sa vice leader ng Black Dragon Society. Ang lakas ng taong to, kasing lakas ko siya. Imposibleng sabay na protektahan ang mga may sakit at makipaglaban. Nakahugot na si Yanggo ng kanyang espada pero laking gulat niya nang biglang may puwersang tumama sa kanyang kamay at napilitang ibalik ang kanyang espada. Tiningnan niya ang kanyang sugatang braso, isang karayom. Isang maliit na karayom ang nakasakit sa akin. Hinugot ni Yanggo ang karayom at mula sa ibaba ay may lumabas na ng aalipustang tinig, ang mahihina ay inaapi. Walang makain, gutom. Nagkakasakit sila ng salot at binabalewala lang, hindi nyo sila tinutulungan, pero pinapatay nyo sila. Ang babaeng doktor na may hawak na karayom ay lumapit na may intensyong pumatay. Galit na galit siya at sumigaw, hindi ito mapapatawad. Pagkatapos ay tinusok niya ang mga karayom sa kanyang kaliwang braso. Hugot agad ni Yongyu ang kanyang espada at nagsalita ng gulat, ano to? Bakit hindi ko alam na may ganitong mandirigma sa Wishan Village? Hinugot din ng babaeng doktor ang isa pang karayom, handa ng lumaban. Si H. Yun, na matagal nang nanunood, ay humanga at namangha, wow, ang galing ng martial arts ni ate. Biglang lumapag si H. Son mula kung saan at nagtanong, ligtas ba ang lahat? Lumingon si H. Yan at sumigaw, kuya. Lumapit ang ating bida kay Hamyang Wo at sinabi, linas na ang paligid dito, kaya umalis na kayo agad sa nayon. Sumunod si Hamyang Wo, opo, young master. Mag-ingat din po kayo. Ngunit hinubad ng ating bida ang kanyang maskara at tumingin sa kabilang panig, kung saan matindi ang labanan ni Yanggo at ng babaeng doktor. Nag-isip ang ating bida, ano ba talaga ang kakayahan ng babaeng yan? Ibang-iba ito kaysa noong nakalaban ko siya dati. Ginamit niya ang acupuncture at medisina para dagdagan ang kanyang panloob na enerhiya at lakas. Parang yung sinasabing invisible martial arts ng Divine Physician. Sa tabi ng ating bida, kumurap ang ilaw ng system. May lumabas na abiso, isang bagong martial art ang natukoy. Nabasa ito ni Hachan at napaisip sa gulat, bagong martial art. Posible ba, siya nga ba ang apo ng Divine Physician? Samantala, sa gitna ng labanan, lumipad si Dai Yunyo at umatake mula sa itaas. Hindi umatras ang babaeng doktor at sumigaw, ayon sa kagustuhan ng sino. Habang ihahagis na niya ang kanyang karayom bilang ganti, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Napalingon siya sa kanyang balikat at naisip, ang balikat kong naapakan kanina, hindi pa pala ito lubusang gumagaling para lumaban. Habang siya ay naguguluhan at nawalan ng atensyon, sinamantala ni Yuno ang pagkakataon. Tapos ka na, maliit na insekto. Tiningnan ng babaeng doktor ang talam ng espada ni Yuno.